Isang lalaki ang nakakita ng tindera ng seafood na may buntot ng isda. Akala niya'y guni-guni lang, pero muna noon, sunod-sunod na kamalasan at kababalaghan na ang nangyari. At ang pinakamatindi, isang isda ang nagsalita sa kanya at mamulong ng sariling kamatayan. Kung mahilig ka sa mga nakakakilabot at kakaibang kwento ng kapangyarihan, sumpa, at kababalaghan, siguraduhin tapusin mo ang video na to. At kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang bell icon para sa mga susunod pang Tagalog movie recaps na siguradong magpapatayo ng balahibo mo. Isang araw, napansin ng lalaki na kakaiba ang nagtitinda ng seafood, parang may buntot ito ng isda. Sa pagtataka, hindi niya napigil ang silipin sa ilalim ng palda ng matandang babae. Nababaliw ka na ba, pati matanda, pinagdidiskitahan mo? Bulalas ng isang taong nakakita. Naguguluhan, binaliwalan na lang niya ang nangyari. Maya-maya, may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Sinundan niya ang tinig, at laking gulat niya nang makita ang isang isdang nagsasalita. Hindi ka na magtatagal sa mundong ito. Ha ha ha. Akala niya, guni-guni lang iyon, marahil dahil sa stress sa trabaho bilang leader ng sindikato. Ngunit habang tumatawid siya sa riles ng tren, biglang namatay ang makina ng kanyang kotse. Pilit niyang pinaandar ito, at sa huling segundo bago siya mabangga ng tren, biglang umandar ang sasakyan at nakaligtas siya. Hindi pa rin siya mapakali. Sa sumunod na segundo, dali-dali siyang nagtungo sa isang mangkukulam para humingi ng tulong. Nakiusap siyang alisin ang sumpa o malas na nakapeste sa kanya. Ngunit sinabi ng mangkukulam na ang tanging paraan para siya ay makaligtas ay ang maging isang albularyo. Labag man sa kanyang kalooban, napilitan siyang sumang-ayon para lamang iligtas ang kanyang sarili. Ang ritual para maging isang ganap na albularyo ay sadyang kakaiba. Inutusan siyang maligo ng mangkukulam bilang paghahanda. Habang siya'y naglilinis ng katawan, bigla itong pumasok sa banyo. Hindi na inaasahan ang susunod na nangyari, nilinis ng mangkukulam ang kanyang katawan, nilagyan ng eyeliner at lipstick ang kanyang mukha, at pinasuot ng sapatos na may size na 43 na halos hindi magkasya sa kanyang paa. Pagkatapos, pinasayaw siya sa harap ng mga taga-nayon. Sa una, labis ang kanyang pagkapahiya, ngunit sa kalaunan ay nadala siya sa ritmo ng ritual. Habang patuloy siyang sumasayaw, biglang umiip ang isang kakaibang hangin sa paligid. Tila may isang banal na kapangyarihan na gumagabay sa kanya. Sa isang iglap, tumakbo siya at tumalon lampas sa pader. Doon, inalis niya ang isang malaking bato at natagpuan ang isang kahon na nakabaon sa ilalim. Nang buksan niya ito, sa loob ng kahon, nakita niya ang kampana na lumitaw sa kanyang panaginip. Iyon ay isang malinaw na palatandaan mula sa Diyos. Sa sandaling iyon, ganap na nakilala si Guang Hao sa mundo ng mga salamangkero at albularyo. Kinabukasan, bumuwad sa kanya ang napakaraming taong gustong magpahula. Puno ang kanyang harapan ng mga taong naghahanap ng kasagutan. May gustong malaman ng tungkol sa pag-ibig, may nagpapahula para sa kinabukasan ng pag-aaral ng kanilang anak, at may asawang gustong malaman kung may ibang babae ang kanyang mister. Abala siya sa panghuhula mula umaga hanggang gabi, halos hindi na siya nagkaroon ng oras para kumain. Maging ang mga pulis ay dumating para humingi ng tulong. Nasaan ang tumakas na kriminal? Pakitulungan mo kaming mahanap ang tamang direksyon. Kailangan namin siyang mahuli, pakiusap ng isang pulis. Huwag ninyong habulin sa unahan. Tumingin kayo sa likod, tugon ni Guang Hao. Dahil sa kanyang mga hula na nagkatotoo, lalong sumikat si Guang Hao. Dumagsa ang mga mamamahayag para siya ay kapanayaman. Ngunit dahil dito, kinailangan niyang magtago at magpanggap para hindi siya makilala ng kanyang mga dating kakilala. Nagsuot siya ng maskara sa kanyang panayam upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Habang nakikita niya ang mesa na puno ng pera, tila nakalimutan na ni Guang Hao ang kanyang dating buhay. Hanggang sa tumawag ang isa niyang tauhan, saka lamang niya naalala na kaarawan pala ng kanilang leader. Hindi na siya nagpalit ng damit o naghilamos man lang at dali-daling nagpunta sa lugar. Pagkakita pa lamang sa kanya ng leader, agad siyang binigyan ng utos. Inatasan siyang ayusin ang problema kay Prosecutor Kim at tiyaking hindi na nito iistorbahin ang kanilang grupo. Inabot ni Guang Hao ang isang makapal na sobra na naglalaman ng pera kay Kim, ngunit hindi ito tinanggap. Sa halip, lalo pa siyang dinalit ni Kim sa kanyang mga salita.
Dahil dito, biglang nagalit si Guang Hao at napatayo. Natakot ang batang babae na kasama ni Kim at napaiyak. May namatay ba sa inyo? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Guang Hao. Pagkasabi niya noon, biglang tumigil sa pag-iyak ang bata. Pagod sa maghapong gawain, nagpasya si Guang Hao na maligo ng mainit na tubig upang makapagpahinga. Ngunit habang siya ay nagpapahinga, biglang may humawak sa kanyang likod. Sa kanyang paglingon, wala siyang nakitang kakaiba, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Sinuri niya ang buong paligid ng bahay, naghahanap ng anumang kakaibang senyales. Bigla siyang lumingon muli, at sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang napakagandang babae. Sino ka? Tanong niya. Nakikita mo ba ako? Sagot ng babae. Napansin ni Guang Hao na walang anino ang babae. Sa sandaling iyon, natanto niya na isa pala itong multo. Agad-agad, nagtungo siya sa kanyang guro upang humingi ng tulong at paraan upang malutas ang kanyang problema. Ngunit sinabi ng matandang mangkukulam na bahagi mo na ang iyong kapalaran sa kanya. Mas malaki ang iyong kapangyarihan, mas malaki rin ang iyong pananagutan. Kailangan mong tulungan ang kaluluwang iyon na matupad ang kanyang hiling. Kung hindi, malalagay ka sa malaking kapahamakan. Dahil dito, inanyayaan ni Guang Hao ang babae sa kanyang bahay at tinanong kung ano ang kanyang nais. Lumapit daw siya kay Guang Hao upang humingi ng tulong. Ang tanging nais niya ay iparating ang kanyang mensahe sa kanyang kasintahan. At kung tatanggi si Guang Hao, hindi siya titigilan nito. Naisip ni Guang Hao na ito ay isang magandang pagkakataon upang tulungan ang kaluluwa. Kaya naman, sinamahan niya ang babae papunta sa opisina ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lalaki ay isang tagayusig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naririnig pa ni Guang Hao na pinag-uusapan ng tagayusig ang masasamang bagay tungkol sa kanya. Gusto sanang umalis ni Guang Hao, ngunit pinilit siya ng babae na bumalik. Wala siyang nagawa at lumapit siya sa tagayusig ng may kaba. Sa una, hindi naniwala ang tagayusig sa mga sinasabi ni Guang Hao. Ngunit nang ikwento ni Guang Hao ang mga detalye ng pag-iibigan nila ng babae, dinala siya nito sa silid ng pagtatanong. Akala ng tagayusig ay niloloko lamang siya ni Guang Hao dahil 7 taon na palang patay ang kanyang kasintahan. Hanggang sasabihin ni Guang Hao ang isang lihim na sila lamang dalawa ang nakakaalam. Saka pa lamang siya naniwala ng lubusan. Sa puntong iyon, pumasok ang espiritu ng babae sa katawan ni Guang Hao. Sa loob ng silid ng investigasyon, nagpalitan sila ng damdamin. Ikaw ba si Mayo? Tanong ng tagayusig. Nakakaantig ang kanilang pag-iibigan, isang pag-iibigan sa pagitan ng isang tao at isang espiritu. Ngunit sa kuha ng CCTV, ang eksena ay tila nakakatawa at alanganin. Mabilis na kumalat ang balita na tinutulungan ni Guang Hao ang mga kaluluwa. Agad itong naging usap-usapan sa mundo ng mga espiritu. Dahil dito, maraming kaluluwa ang lumapit kay Guang Hao, lahat ay humihiling ng tulong upang matupad ang kanilang mga hangarin. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kotse upang umiwas sa mga espiritu. Halos pasabugan na ng mga espiritu ang kanyang sasakyan sa pagpupumilit na tulungan niya sila. Ngunit determinado siyang tumanggi na tumulong muli. Isang gabi, nagdaos ng malaking salo-salo ang kanilang grupo. Ngunit sa gitna ng okasyon, may ipinakita ang pangalawang pinuno. Ipinakita ng pangalawang pinuno ang video ng leader sa isang investigasyon. Nang makita ng lahat ang kanilang leader sa screen, labis na napahiya si Guang Hao. Ngunit nakakalain ang pangalawang pinuno na siya na ang panalo, na antig ang pinakamatandang pinuno sa tapang ni Guang Hao. Dahil sa kanyang hangarin na mahuli ang tiwaling tagayusig, handa siyang magsakripisyo ng ganoon kalaki. Biglang naintindihan ng lahat ng miyembro ng grupo kung bakit walang nakakalusot sa tagayusig. Iyon pala ang tunay na plano ni Guang Hao, at mukhang siya na ang susunod na leader ng kanilang grupo. Habang iniisip ng pangalawang pinuno ang kanyang susunod na hakbang, nalaman ng isa niyang tauhan ang sekreto ni Guang Hao na siya rin palang isang albularyo. Ginamit ito ng pangalawang pinuno sa kanyang plano. Inimbitahan niya si Guang Hao upang ipagdasal ang grupo sa layuning sirain ang kanyang reputasyon. Walang pagpipilian si Guang Hao, kaya pumayag siya at sinubukang sumabay sa plano ng pangalawang pinuno. Ginawa ni Guang Hao ang lahat para maitago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang albularyo, ngunit nauwi pa rin sa gulo. Sa kasamaang palad, natuklasan ng isa sa kanyang mga tauhan ang kanyang lihim na pagkatao.
Boss, isa ka ring albularyo. Tanong ng kanyang tauhan. Sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng sunog sa labas. Agad niyang sinubukang apurahin ng apoy, ngunit hindi niya ito mapatay kahit anong gawin. Nasunog pa siya at nadamay sa apoy. Sa huli, napahiya siya sa harap ng buong grupo. Pagkatapos ng insidente, umuwi siya upang magpahinga. Ngunit laking gulat niya nang makita ang kanilang leader na naglalakad ng walang saplot sa kanyang bahay. Boss, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Guang Hao. Sa puntong iyon, napagtanto ng leader na nakikita siya ni Guang Hao. Doon lang niya nalaman na patay na pala ang kanyang leader. Lumabas na ang pangalawang pinuno ang pumatay dito at ginawa ito sa mismong zona kasama ng ilan sa kanyang mga tauhan. Kinabukasan, pumunta sila sa zona bilang paggalang sa dating leader ng grupo. Nahiya si Guang Hao sa sinapit ng kanyang boss. Kaya, isinuot niya sa leader ang paborito nitong suit at inayos ang kanyang buhok. Napansin ng leader ang lungkot sa kanyang mukha. Sinabihan siya ng leader na gawin ang nais niya at huwag magsisi sa bandang huli. Matagal niyang pinag-isipan ang lahat, kaya nagpasya siyang tulungan ng babae sa kanyang huling hiling. Ngunit ayaw siyang patawarin ng sakam na pangalawang pinuno. Hinarang siya nito kasama ng kanyang mga tauhan sa daan upang tuluyan ng makuha ang pwesto bilang leader. Plano niyang alisin ang lahat ng hadlang. Walang magawa si Guang Hao kundi lumaban. Ngunit kulang ang kanyang lakas laban sa nakararami. Nabugbog siya hanggang sa magkalasog-lasog ang kanyang katawan. Sa oras ng kanyang panganin, dumating ng mga espiritong dating niyang tinulungan. Sabay-sabay silang lumusab at pumasok sa katawan ni Guang Hao at ng kanyang mga tauhan. Bigla silang lumakas at bumalik ang sigla. Tila may kapangyarihan silang hindi may paliwanag. Madali nilang natalo ang lahat ng kalaban. Sa isang suntok, binagsak ni Guang Hao ang pangalawang pinuno. Upang matupad ang hiling ng babae, sugatan si Guang Hao na nagmadaling pumunta sa ospital. Tumungo siya sa silid ng batang babae noong nabubuhay pa ito. Ngunit dalit siyang pinalis ng malungkot na ina. Kaya't sumigaw siya ng paboritong biro ng bata, akaw na maliit na sipunin. Hindi na napigilan ng ina ang kanyang mga luha. Paano pa siya mabubuhay nang wala ang kanyang anak? Nag-alala ang batang babae na baka magpakamatay ang kanyang ina, kaya pumasok siya sa katawan ni Guang Hao upang kontahan muli ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Huwag kang umiyak dahil lang sa kalungkutan. Palagi akong nasa tabi mo lamang at hindi ako aalis. Sa wakas, nakapagpaulam na ang bata sa kanyang ina. Isang taon na siyang nakarite sa ospital, hindi makakain, hindi makagalaw, at hindi makapagsalita. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay ng ganoon. At pansamantala lamang ang kanyang paglisan. Kapag nagkaanak muli ang kanyang ina, babalik siya bilang anak nito muli. Hinayaan siya ni Guang Hao na makaalis ng mapayapa. At habang tinutulungan ang bata, napalapit din siya sa ina nito. Pagkatapos noon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagiging albularyo. Dahil madaling kumita sa salita lamang, hindi na kailangan gumamit pa ng lakas. Sa huli, ang dating leader ng sindikato ay naging tagapagtanggol ng mga kaluluwa. Mula sa kasalanan, tungo sa pagtubos, iyan ang kwento ni Guang Hao. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makapanood. Ito ang JJ Tagalog Movie Recap, kung saan ang bawat pelikula ay ginagawang isang kakaibang karanasan di mo malilimutan.